Ang bawat kalsada ay mayroong kwento pero hindi lahat ng kwento ay nakakaaliw. May mga daan na sinusubok ang tapang mo at tinitiis lang ng mga may matitibay na loob. Narinig mo na ba yung kalsadang kasya lang ang kotse mo at literal na nakaukit sa gilid ng bundok na walang kahit anong harang? Isipin mong nagmamaneho ka sa kalsadang may purong naliko habang sa tabi mo ay matarik na bangin na nawawala sa gitna ng hamog. At yung pinakakilalang highway na may mga hairpin turns na sobrang delikado, kaya taon-taon, umaabot sa 100,000 ang namamatay dito. Sa ngayong araw na ito, welcome sa panibagong episode ng Noel Polo TV. Sa video na ito, titignan natin ang 10 sa pinakadelikadong daanan sa buong mundo. Ang mga kalsada na ito ay sobrang delikado, kaya naman pati ang insurance ay hindi pumapayag na dumaan ka dito. At kung akala mo, nakita mo na ang lahat, hintayin mong marinig ang tungkol sa isang kalsadang lumulubog sa tubig 2 beses sa isang araw. Kaya naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. Death Road, Bolivia. Tinaguri ang kalsada ng kamatayan ng Bolivia, ang Yangas Road ay parang sinadya para subukan ang tapang ng kahit sinong maglalakas loob na dumaan dito. Mula sa kabisera ng La Paz, bumababa ito ng halos 12,000 feet, papasok sa mapanganib na bahagi ng Amazon Rainforest. Pero ang tunay na delikado dito ay sobrang sikip ng kalsada at kasya lang ang isang sasakyan sa bawat direksyon. Wala ring guardrails at isang maling kalkulasyon lang, 2,000 feet ang babagsakan mo. Puno rin ito ng matatalas at blind curves. Kaya kadalasan, huli na bago mo pa makita kung may kasalubong kang sasakyan. Kapag tag-ulan ay nagiging maputik at madulas ang buong daan at sinasabayan pa ng makapal na fog na halos wala ka nang makita kahit nasa harap mo na ang panganib. Ayon sa mga ulat, mahigit 300 katao ang namamatay dito bawat taon at kung gusto mong subukan ang tibay ng loob mo at ang kakayahan mong magmaneho sa bangin, ito na ang ultimate na hamon. Number 9. Tsugaru Iwaki Skyline, Japan. Kung ayaw mo ng roller coaster, wag mong subukan ang Tsugaru Iwaki Skyline sa Japan. Bakit kamo? Dahil ang daang ito ay may 66 na sunod-sunod na hairpin turns at bawat isa ay parang sinadya para guluhin ang tiyan mo. Matatagpuan ito sa paanan ng Mount Iwaki at umaakyat hanggang 1,247 meters above sea level. Habang papataas ka, kasabay ring umiikot-ikot ang direksyon mo na parang hindi ka na sure kung saan ka talaga patungo. Ang mga liko rito ay sobrang tindi na kahit ang mga veteranong driver ay mapapahawak sa manibela ng mahigpit. Kung medyo mahina ang sikmura mo, maghanda ka na ng motion sickness bag. Sa kabila ng napakatinding daan na ito, meron namang gantimpalang naghihintay sa dulo. At ito ay ang panoramic view ng kalikasan sa Japan. At sa sobrang ganda ay parang wallpaper ng desktop. Ang tanong lang, kaya mo bang mag-drive pataas habang umiikot at hindi mahihilo? Sa kalsadang ito, ang ganda ng tanawin ay may kapalit, pero may panganib na hindi mo pwedeng baliwalain. Number 8. Trollstigen, Norway. Isang himala ng engineering at isang hamon sa tapang ang Trollstigen ng Norway o tinatawag na landas ng mga troll. Matatagpuan ito sa Rauma, Norway at literal na nakaukit sa gilid ng bundok. Dito, makikita mo ang 11 na matutulis na liko na may incline na halos 9% at bawat isa ay parang sinusukat kung gaano kakahusay at kalmado sa likod ng manibela. Dahil sobrang sikip, bawal ang mga sasakyang higit 40 feet ang haba at kahit ordinaryong kotse ay hirap na hirap sa mga kurbada. Isang maling maniobra lang, pwede ka nang lumagpas sa gilid at tuluyang mahulog sa bangin. Kahit may harang, hindi ito sapat para tanggalin ang kaba, lalo na kung makikita mong napakatarik ng mga bangin sa tabi ng daan. Pero hindi lang delikado dahil nakamamanghari ng tanawin dito. Sa gitna ng biyahe ay sasalubungin ka ng mga talon, luntiang lambak at tanawing parang kuha sa pelikula. Sa Trollstigen ay isang lugar na mapapaisip ang mga driver kung tutuloy ka ba o aatras. Number 7. Trampoline del Diablo, Colombia. Sa Colombia, may isang daan na binansagang Trampoline del Diablo o literal na trampoline ng demonyo. At hindi ito tinawag ng ganyan ng walang dahilan. Ang kalsadang ito, na halos 70 kilometers ang haba, ay tila nilikha para sa mga mahilig sa thrill at may lakas ng loob na suungin ang panganib. Dumaan ito sa matatarik na bahagi ng kabundukan ng Andes na nag-uugnay sa Mocoa at San Francisco. At kung takot ka sa bangin, ay magdasal ka na. Dahil dito, isang maling liko lang, pwedeng bye-bye life na talaga. May mahigit 100 hairpin turns ang ruta na sobrang sikip at sobrang liko na parang sinadya para subukan kung hanggang saan ang tibay ng puso mo. Simula pa noong itinayo ito noong 1930,
Marami ng sasakyang na aksidente at nahulog sa gilid. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang daan dito dahil kahit maliit na pagkakamali ang kapalit ay buhay. Kung gusto mo ng normal road trip, humanap ka ng ibang ruta. Pero kung ang hanap mo ay matinding adventure na parang laban kay kamatayan sa bawat liko, maligayang pagdating sa Trampoline del Diablo. Number 6, Halsema Highway, Philippines. Akala ng iba normal lang na daan, pero sa Halsema Highway, isang maling liko lang, pwedeng wala nang balikan. Humigit kumulang 150 kilometers ang haba ng highway na ito sa gitna ng matataas at mabatong bahagi ng Cordillera. Umaabot sa taas na 2,000 meters above sea level, kaya naman hindi na bago ang fog, biglang ulan at pagguho ng lupa. Mukha man itong ligtas dahil may 2 to 4 lanes highway, huwag kang papaloko dahil ang kalsada na ito ay napakadelikado. Sa mga tag-ulan, karaniwang bumabagsak ang malalaking bato at putik mula sa bundok. At kung suswertehin ka pa, may pagkakataong mismong sasakyan ang natatamaan ng landslide. Dagdag pa dyan ang makapal na ulap na bumabalot sa daan na halos wala kang makita kahit ilang metro sa harap. Kung wala kang matinding diskarte at pasensya, delikado kang umabot sa dulo ng biyahe. Kaya naman ang kombinasyon ng taas ng kalsada, unpredictable na panahon, at ang banta ng gumuguhong bato ay ginagawa ang Halsema Highway na isang nakakatakot pero kailangang daanan para sa mga residente at biyahero. Isa itong paalala na sa ilang bahagi ng Pilipinas, kahit simpleng biyahe ay pwedeng maging isang hamon ng buhay at kamatayan. Number 5, Passage du Gois, France. Ang Passage du Gois ay isang kakaibang kalsada sa France na hindi lang mahirap daanan dahil ito ay misteryoso at mapanganib pa. Ang kalsadang ito ay nag-uugnay sa mainland France at sa Noirmoutier Island sa may Atlantic coast. Pero ang pinakakakaiba dito ay 2 beses kada araw, nawawala ito sa ilalim ng tubig. May haba itong 4.5 kilometers, pero tuwing high tide, literal na nilulubog ito ng dagat. At kung sakto sa oras ng iyong pagbiyahe, ang pagtaas ng tubig, pwede kang matrap sa gitna. Kaya para sa mga motoristang hindi kabisado ang galaw ng alon, delikado talaga ang tumawid dito. Bukod pa roon, dahil madalas itong lumulubog sa tubig, madulas ang surface ng kalsada. May mga seaweed at iba pang marine life na nakakapit dito, kaya kung hindi ka maingat, pwedeng dumulas ang sasakyan mo at mawalan ka ng kontrol. Ang pagdaan dito ay hindi basta-basta dahil para itong karera kontra sa oras. Kailangang alam mo ang eksaktong oras ng low tide at kailangan mong makatawid agad bago bumalik ang tubig. Dahil kapag nagsimula ng tumaas ang alon, wala ka ng ligtas na daan pabalik. Number 4, Stelvio Pass Road, Italy. Matatagpuan sa puso ng Italian Alps, ang Stelvio Pass ay isa sa mga pinakamataas na sementadong mountain pass sa buong Europa na may taas na umaabot sa 2,757 meters above sea level. Umaabot ito ng higit 24 kilometers at itinuturing na isang mecca para sa mga thrill seekers o mga taong humahanap ng kakaibang challenge sa kalsada. Ang kalsadang ito ay may 48 hairpin turns at mga likong sobrang sikip at matutulis na tila nilikha para subukan ang galing at tapang ng bawat driver. Marami sa mga kurbang ito ay blind curves at ibig sabihin hindi mo agad kita kung may paparating na sasakyan mula sa kabila. Mas lalong nagiging delikado ang biyahe dahil sa makikitid na lane at ang kakulangan ng matitibay na harang o guardrails. Isang maling kalkulasyon lang at pwede kang diretsong mahulog sa bangin. Dagdag pa rito, dahil sa taas ng elevation, madalas ay bigla-bigla ang pagbabago ng panahon. Sa isang iglap, pwedeng magkaroon ng makapal na fog, yelo o niyebe na lalong nagpapahirap sa pagmamaneho. Sa bawat liko ng Stelvio Pass, nakasalalay ang buhay mo sa tibay ng preno at galing ng iyong pagmamaneho. Maganda ang tanawin at totoo yan, pero ang bawat ganda ay may kasamang halu-halong kaba at takot. Isang kalsadang parehong pang postcard at pang bangungot. Number 3, James Dalton Highway, Northern Alaska. Ang James Dalton Highway sa Northern Alaska ay hindi basta kalsada dahil isa itong matinding pagsubok sa lakas ng loob, tibay ng sasakyan at kahandaan ng bawat naglalakbay. Umaabot ito ng halos 660 kilometers sa gitna ng malalamig at liblib na kagubatan ng Alaska. Ang kalsadang ito ay vital supply route papuntang Prudhoe Bay na kung saan matatagpuan ang mga oil fields. Pero kasabay ng kahalagahan nito ay katakot-takot na panganib ang dala ng biyahe dito. Hindi sementado ang malaking bahagi ng daan at kadalasang natatakpan ng niyebe at yelo halos buong taon. Dahil sa kalayuan at isolation ng lugar, kapag naaksidente ka rito, matagal bago may makaresponde. Wala ring cellphone signal sa halos buong kahabaan nito kaya walang matatawagan kung ikaw ay na-stranded o na-flat. Kung hindi sapat ang iyong kahandaan at kulang ka sa gamit, gasolina o pagkain, isang simpleng aberya lang ang pwedeng humantong sa matinding panganib. Sa ilalim ng matinding lamig at walang katao-tao,
pwede kang malagay sa bingit ng survival. Ang James Dalton ay hindi lang basta highway. Isa itong matinding laban ng tao kontra kalikasan. Number 2, BR-319 Brazil. Sa puso ng kagubatan ng Amazon sa Brazil, matatagpuan ang BR-319, isang highway na tila binuo para pagdugtungin ang syudad ng Manaus sa Amazonas at Porto Velho sa Rondonia. Umaabot ito ng halos 885 kilometers. Pero kahit ganito kahaba, isa ito sa mga pinaka-nakakadismayang daan sa bansa. Dahil sa sobrang sama ng kondisyon ng kalsada, ang buong highway ay punong-puno ng malalalim at dambuhalang potholes o mga hukay na hindi lang nakakaabala, kundi peligrosong makabasag ng gulong, makasira ng rim, at makabago ng alignment ng sasakyan. Noong ginawa ang kalsadang ito noong dekada 70s, ang layunin ay buksan ang ekonomiya ng Amazon. Pero sa halip ay naging kilala ito bilang isang bangungot ng mga motorista. Kapag tag-ulan, nagiging isang malaputikang impyerno ang buong daan. Hindi na ito madaanan ng normal na sasakyan at kung minsan ay na-stranded ang mga truck at motorista ng ilang araw sa gitna ng walang signal, walang gasolinahan at walang katabing komunidad. Kailangan mong may dalang heavy-duty na sasakyan, sapat na supply, at dobleng pasensya kung papasok ka sa BR-319. Dahil isang pagkakamali lang ay maiiwan kang mag-isa sa gitna ng pinakamalupit na bahagi ng Amazon. Number 1, Jacob's Ladder, Tasmania. Ang Jacob's Ladder sa Tasmania ay hindi basta kalsada dahil isa itong tunay na pagsubok sa tapang, disiplina at galing sa pagmamaneho. Umaakyat ito sa Ben Lomond Mountain at umaabot sa taas na 1,570 meters above sea level. Bagamat 6 na kilometro lang ang haba nito, binabawi nito sa hilakbot na dala ng bawat metro ng biyahe. Hindi sementado ang Jacob's Ladder. Isa itong alikabok na daan na puno ng mga umbok at matatarik na bahagi. Para sa mga bihasa lang talaga sa mountain driving. Mayroon itong sunod-sunod na matutulis at makikitid na hairpin turns at mga likong kailangang dumaan sa eksaktong maniobra. Kahit konting pagkakamali lang, ay pwede kang tumilapon pababa. Walang guardrails sa karamihan ng mga gilid nito at maluwag ang gravel surface. Kaya mataas ang panganib na madulas o mag-skid lalo na kung basa o mahamog ang panahon. Minsan, may mga ulap na bumababa mismo sa daan na parang multo sa kakapalan. Pero para sa mga matapang at bihasa, ang gantimpala sa itaas ay hindi matatawarang tanawin. Isang 360-degree panoramic view ng mabangis pero magandang kagubatan at bundok ng Tasmania. Isang eksenang parang postcard na kay hirap makuha, maliban na lang kung handa kang sumabak sa panganib. At diyan nagtatapos ang ating mapanganib na biyahe sa mga pinakakilabot na kalsada sa mundo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para updated ka sa mga susunod pa naming adventure. Hanggang sa susunod, dito lang sa Noel Polo TV, kung saan ang bawat kwento ay may halong thrill at kaalaman.